ginagawa nila, lagyan mo. Hello guys, nandito po ako sa Subway, sa Central, malapit sa Sutter Road. Yung mga taga Hong Kong, alam nila po yan. Ito po sari-saring racket po dito ng mga Pilipina. Ayan. Dito po ang isa sa mga tambayan ng mga Pinay dito sa Hong Kong. Subway po ito. Ayan po ang mga ginagawa namin kasi naranasan ko ritong tumambay ng mga 2 years. Ayan po, para kung may kunting privacy, nilalagyan ng mga karton. Ayan, may ukay-ukay. Parang nilalagyan nila ng dingding. Ayan po, 20 po namin yan. Ayan, may tent po dyan. Pwede ka talagang matulog. Ayan. Maganda tumambay dito sa Subway ito. Kasi, lalo na pag winter kasi hindi masyadong malamig. Kaya lang sobrang ingay. Ewan ko ba bakit maingay. Kaming mga Pinay din naman ang maiingay dito. Ewan ko. Hindi ata makasingaw yung ingay, kaya maririndi ka sa ingay talaga. Ayan po. Ayan, Subway. Malapit po ito sa Chatter Road. Yung mga ka-OFW kung nandito sa Hong Kong, alam nila to. Ayan. Ayan po. Ayan po, ginagawa nila ng dingding. Ito dito sa parting ito dito. Itong parting ito dito po ako tumambay ng 2 years. Ayan po, dito yan. Diyan ako tumambay noon. Yung mga naging kasama ko dyan noon ay wala na, nagsipurgoda na sila. Yung isa namatay. Ayan. Ayan po, ayan sila. Sari-saring racket, may nagmamanicure, may mga nagtitinda, meron nagmamassage, dyan po yan. Ayan, may mga ibang lahing nagtitinda. Ayan. Tatawid ako papunta sa Hong Kong Bank. Tingnan nyo ang daan na ito, ang ginawa nilang itong daan na ito. Itong kalsadang itong maliit. Itong kalsadang ito papunta sa Hong Kong Bank. Maraming nagtitinda. Sari-saring lahi ito, may Pinay, may mga ibang lahi, yung mga hindi ko alam, basta maiitim sila. Ayan, sila nagtitinda, sinamantala nila. Kasi walang nanghuhuli, bawal na bawal ito kasi nga may nanghuhuli dito na ayan, may hawak na bra. Ayan, parang daw to sa Baclaran, sa Divisoria, yung mga naglalapag-lapag lang sila dyan sa gilid ng kalsada para magtinda. Ayan siya. Mga sombrero. Kaganda niyan. Mura lang sila, mga $20 lang yan. 20, mga 150 pesos, mga yan sa pesos natin. Ang gaganda niyan. Ayan. Ayan, mga damit. Mga mura lang yung mga tipaninda nila. Mga $20 lang talaga sila. Mga 150 sa pesos yan. Ayan. Sari-saring mga yan. Paninda nila. Ayan. Ginawa nila itong kalsadang ito ng Divisoria at saka Baclaran. Diyan sila nagtitinda. May mga Pinay dyan na nagtitinda. Ayan. Maaga pa kasi akong lumabas. Maaga pa yan kasi wala pang nanguhuli. Bawal na bawal yan na dito magtinda. May imit nga pala akong kaibigan kong magpupurgod na siya. Kaibigan ko siya ng 8 years tapos magpupurgod na siya. Uwi na siya ng Pilipinas. Magpapahinga na. Makakasama na ang pamilya niya. Ayan po, ayan. Mga Pinay yan. Ayan, ito yung kaibigan kong imimit. Ayan na. Pinapagalitan ako kasi ang tagal ko daw. Ayan. Siya. Tapos mamimit ko dyan yung mga ibang kaibigan ko rin.
Nagwi-window shopping sa Baclaran. Yan. Niyaya ko siya kasi bibili ako ng sombrero. Ayan, yung kaibigan ko, gulat siya, oh. Kala niya hindi kami magkikita dito. Ayan. Mga kaibigan ko yan. Nagyayaya silang kumain sa restaurant. Ay, gusto kong bumili ng sombrero. Mahilig ako sa sombrero kahit mga mumurahin lang. Pero may nabili rin akong original na sombrero, 300 Hong Kong dollar, tsaka 150 sa ano yon, sa Giordano. Ayan. Kung pang pasalubong lang naman sa Pilipinas, pwede na yung mga sombrero na yan. Tsaka mga damit na yan, magaganda yan, oh. Tingnan mo, ang mura lang nila. Mura mga yan. Ayan. Ako yung kaibigan ko kasi bibili ako ng sombrero. Ang kaganda ng sombrero na yan, kaya lang yung tela, hindi medyo maganda. Hindi siya maganda yung tela. Mas maganda pa rin yung nabili kong $300. Yan. Yan siya. Nakakapagbenta sila kasi walang tulog pa yung mga nanguhuli dyan. Pag dumating yung mga nanguhuli, kukunin nila yung mga paninda na yan. Tapos magmumulta ata. Yung iba nakukulong, hindi ko alam. Basta ang sabi sa akin ng mga nagtitinda dyan, kinukuha daw yung mga paninda nila. Okay na yun, nakunin kaysa makulong pa sila. Magpa-fine. Ayan, ang gaganda ng sombrero nila. Ang ganda talaga, mahilig ako sa sombrero. Ayan. Gusto kong bumili. Ayan. Pula ang napili ko dyan. Ayan ako. Pula yung pinili ko. Ayan. Ayan, hawak ko na. Nakaupo pa ako, hindi ko malang inipit yung binti ko. Kaya pala ayan ang napili ko, pula. Kasi kombinasyon ng black tsaka pula. Ayan. Ayan, hawak ko yung sombrerong napili ko. Ayan siya. Hawak ko na siya. Tinatanong ko yung kaibigan ko alin ang mas maganda. Yung pula nga daw maganda. Medyo maganda ang tela niya. Ayan, nakatayo na ako. Ayan. Hindi pa ako makontento. May gusto pa akong kurso. Pero yung sinabi ng kaibigan ko maganda, yun ang sinunod ko kasi hiningi ko ang opinion niya kung alin ang maganda dyan. Suggestion niya. Ayan daw pula. Ayan. Pero mas gusto ko yung itim tsaka puti. Nagagalit sa akin yung tindero na ata yan. Hindi ko alam kung anong lahi ako. Indiano ba? O Pakistani yan. Ayan, galit na siya. Kasi natatanggal na yung mga aarin siya ng sombrero. Ayan. Yan, magbabayad na ako. $20 lang yan. Magbayad ako. Napakamura niyan, $20 lang. Mga sa pera natin, mga mga 150 pesos. Pero pag sa Pilipinas yan, ang hirap ng bitawan ng 150. Kung sombrero lang naman, ayan. Ayan, kinuha ko na yung bayad ko. Ay, yung sombrero, ayan, may sukli siya. Nilagay ko sa wallet, sa bag kong maliit. Ayan. Ayan, kinuha ko na yung camera ko. Ayan. Pupunta kami sa mission. Mission yung parang Filipino organization dito sa Hong Kong. Tumutulong sa mga Pinay na mga ano ba to? Tumutulong sa mga Pinay na na terminate. Ayan siya. Pupunta na kami niyan sa mission.
Papunta kami sa sa mission, sa mga Pinay organization dito na tumutulong sa mga na-terminate. Siya, hindi naman siya terminate, finish contract siya. Kaya lang may nakapag-utos sa kanyang kaibigan, may nakapagsabing kaibigan na daw doon. I-try daw baka sakaling may pera pang makukuha sa amo. Ayan. Papunta kami niyan sa Hong Kong Bank. Tatawid kaming dalawa. Ayan. Pinapakita ko yung sombrero ko kasi sabi ko ang ganda. Bili lang ako ng bili pero hindi ko naman yung ginagamit. Dami-dami kong sombrero. Yan, Hong Kong Bank yan. Napakabait nga ng mga Hong Kong government kasi dapat supposed to be hindi kami pwede magtambay sa Hong Kong Bank na yan. Pero dahil sa mabait sila, pinapatambay kami dyan sa ilalim ng ilalim ng Hong Kong Bank. Nakapasok na ako dyan sa taas sa Hong Kong Bank. Napakalawak, ayan, Hong Kong Bank. Tatawid kami. Tagal naman umista pa. Naka-red light pa rin siya. Yan. Ayan, tatawid na kami. Marami din nagtitinda dito. Marami silang nagtitinda ulit ng mga damit. Ayan. Halo-halo yan talaga. Mga Pinay. Maraming mga Pinay dito. Pabilisan lang sila ng mata para para makita yun ang huhuli. Pag halimbawa may nanghuhuli, tatakpan lang nila yung mga paninda nilang yan. Tatakpan lang yung mga paninda nilang yan. Yan. Pag natakpan na yung mga paninda nila, hindi na nila kukunin yan ng mga nanghuhuli. Ayan sila. Yan, may mga madita pa silang binibinta. May mga cellphone dyan. Mura lang yung mga cellphone dyan, mga 200 Hong Kong dollar. Kung sa pera natin, 1,500. Yan. Ayan, kinakausap ko yung mama. Nagtatanong ako dyan kung magkano yung cellphone. Tatanong ako dyan kung magkano yung cellphone nila. Kinukulit ko yung mama kasi tinatawaran ko siya. Sabi ko yung iPhone nilang tinitinda, bakit yung Apple nila is black? Bakit yung akin is white? Sabi ko, kinukulit ko siya. Yan, nangungulit talaga ako dyan. Mga second hand na mga cellphone yan. Ayan, dami nagtitinda. Mga nagtitinda ng mga pagkain dito. Pagkain ng mga Pinoy foods. Ayan. May mga nagmamanicure. Ayan. Mga mura lang yan. Mga na yan. Mga damit. Talaga may $10. Ibig sabihin 70 pesos na yan. Mga sapatos, takot ako dyan ayokong bumili ng sapatos, baka may sakit yung mga paa nila, mahawaan pa ako dyan, baka may mga amoy yung paa nila, o kaya basta hindi ako nabili ng sapatos na second hand, pero mura lang talaga sila. Ayan, may mga sombrero ulit. Ayan, mga sapatos. Ang magaganda, mga branded yung mga sapatos na yun. Kasi yung mga ukay-ukay na mga ganyan, dito kasi sa baba ng building namin, may mga ako naman nakita ko ng mga Pakistani, Indiano na nag-aabang sa mga basurero nila. Sa mga basurero, binibinta nila yung mga nabasurahan nila.
ng mga damit. Tapos yan naman ang binibinta nila. Katulad nung namatay ang alaga ko, yung lahat ng damit tinapon, tapos pinulot ng mga basurero, ibibinta din nila. So, medyo nakakatakot gumamit ng mga ukay-ukay kasi parang patay ang may-ari eh. Kasi nga, yung mga damit ng alaga ako noon, ang gaganda, tinapon yun, tapos ibibinta. O, ang okay lang sana kung bago pa. Ay kung nagamit na. Tapos, may sakit may mga sakit yung taong gumamit noon. Di ba nakakatakot din? Pero sabi nila, bago daw ibinta yan, ini-sprayan daw ng pampatay ng virus eh. Hindi ko alam. Pero, nakakatakot talaga. Multihin ka ng may-ari. Ano, tamang yabang ko, pinapakita ko yung sombrero ko. Yan, paakyat na kami. Papuntang St. John, nandun kasi yung mga Pinay organization. Pag yung mga may problema yung mga Pinay dito, sila ang tumutulong. Ayan, paakyat kami. Paakyat kami sa, may mga nagtitindang pagkain dyan. Kanya-kanya talagang diskarte dyan. Tumambay din ako dyan sa gilid-gilid na yan. Siguro mga 2 years din ulit. Paupo-upo lang kami dyan sa gilid-gilid niyan. Ayan. Ayan, may tubig dyan. No? Akala ko yan galing sa kabundukan talaga. Pero, hindi fake daw yan. Galing daw yan sa, gripo. Hindi ko alam. Basta hindi yan galing sa kabundukan. Tapos yung mga bato na yan, kala ko totoo. Hindi, ginawa lang pala yung mga bato na yan. Ang gagaling nga ng mga mga Chinese. Ayun, paakyat na kami sa St. John. Bye-bye na. Please subscribe po.